for Lucan Hunting. Hello JSM travelers! Ikaw ba ay nature at beach lover? Pwes, pack your board shorts and bikinis as I take you to the amazing mountains and waters of our next destination. Tinatawag na Film Capital of Mindoro dahil sa dami ng pelikulang nag-shoot dito. Umaapaw rin sa kultura at kasaysayan. At ang mga mababait na pusong naghihintay sa inyong pagbisita. Let's explore Oriental Mindoro dito sa munisipalidad ng Pola. Natin tong ating balde, Kia Balde. Simulan na natin ang ating Pola Adventure dito sa Cruise ng Kalikasan. Isa itong art installation featuring the crucifixion of Jesus Christ na ginawa ng isang Pinoy sculptor na si Lucky Salayog. At para makita natin ang artwork na ito, well, 333 steps pataas lang naman ang kailangan nating akyatin. So ano, ready na kayo? Let's go! Sisimulan na natin ang ating pag-akyat. Feeling ko, pag kumakyat kayo dito, hindi kayo gaanong mapapagod. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga baitang, yung mga steps, cute lang siya. So, hindi kayo masyado mag-e-exert ng effort. This project was initiated by the LGU para alalahanin yung nangyaring empty Princess Empress oil spill noong 2023. Ito ay sumisimbolo sa environmental awareness and syempre spiritual strength ng mga Poleños nung hinarap nila yung devastating effects ng trahedya. Kahanga-hanga talaga ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kalikasan ng mga taga-Pola. At patunay rito ang malilinis at nagagandahan nilang mga dalampasigan. Kaya naman as promised, magba-back-to-back beach hopping tayo. Una, dito sa Tagumpay Beach. 9 kilometers away from the town proper, isa ito sa most visited beaches ng Pola. Ayan, nandito tayo ngayon sa Barangay Tagumpay, dito pa rin sa Pola Oriental, Mindoro. At talaga namang nagtagumpay sila dahil napakaganda ng Tagumpay Beach. So pag nandito kayo, kung mapapansin niyo, surrounded kayo ng lush na greens dito sa ating harapan. At saka ang highlight ay ang natutulog na aso sa beach. Usually, yung mga locals talagang ginagawa nila, they would spend their weekends dito sa beach. Meron din silang tinatawag dito na hila-hila, kung saan meron silang parang extension ng lubid na nakakabit sa kanilang mga baywang. Tapos may net yon dun sa tubig. Tapos unti-unti nilang hinihila yon. So sabay, dapat yung dalawang tao, nagtutulungan sila para makuha yung laman nung bat. Tapos ang kinagandahan naman kasi, kapag tumulong ka, meron kang reward. Kumbaga meron kang portion nung catch na nakuha nung person na may-ari nung lambat. Ito ang pinakakalmang dog. Ang strong ko, no? Kasi di ba pagka sa nagtutulungan, binibigyan na portion. So makapasakin ng balsa na. Ayan, lapit na nung balsa. Ipinagmamalaki naman ng Barangay Lisong, their very own Bihia Beach. Unlike Tagumpay Beach, may pagka-undiscovered feels pa ang coastal destination na ito.
but not the least, dumako naman tayo sa Kabilang Ibayo. As in, Barangay Kabilang Ibayo. At dito tatambad sa inyo ang isang long na beach, perfect for walking, jogging, at iba pang physical activities. Any guesses kung ano ang pangalan nito? Wala nang gulatan. Ito ang Kabilang Ibayo Long Beach. Kung hindi pa kayo nagsasawa sa ating tubigan tour of Pola, get ready for a fun boat ride dito naman sa Mangrove Eco Park. Just like what we saw in Boracay, meron ding sariling mangrove reserve ang Oriental Mindoro na hindi lang nagsisilbing natural protection ng island boundaries, kundi safe space din ng mayamang biodiversity ng lugar. It's time for Lucan hunting. Yan, so dito tayo pupunta. Ang lukan ay isang mud clam na may kakaibang lasa at sarap. Ipinagmamalaki itong yaman ng Pola na hinahanap-hanap ng mga lokal at binabalik-balikan ng mga bisita. Over here! Hello po! At makakasama natin ngayon si Ate Ronalyn. Ate, halika dito. Lapit tayo. Kasi siya ang magtuturo sa akin kung paano makaspot ng lokan. So, ate, tuturuan mo na ba ako? Ready na ba tayo? Ay, Remada. O, Yun sige. pong Shoot panguhanan na ng yung bahay. ano ko. Ate. Ate. Kung mapapansin ninyo, ito yung area kung saan ang tubig dito ay brackish. Ano, yung parang naghalo ba ang salt water and ang fresh water. Sige, maghahanap. Wait. Bakit ako lumulubog, ate? Quicksand to eh. So, paano po ba kukut-kutin lang? Ganun lang po, ma. Ganto lang? Ganun lang, ma. Sige Ganito nga lang po. Tapos bilang may mararamdaman kayo. Ayun! Oh my gosh! Tara! Yan! Okay, so maghahanap pa tayo. OMG! Ay, ano po ito? Bato! Dadali natin tong ating balde. Kaya balde. Nawalabag talaga po ako. Yun! Oh, ha? Dami na nating ulam. OMG! Ang laki talaga nito. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Ate, kailangan mo akong tulungan. Na-shoot na naman ako. Ate, ano po ang naitulong sa inyo, Ate Ronalyn, ng paglulukan? Ano ay? Oh, ito Yan. talaga. Yan po Pinakamalaki kinukuha yung to. pang-araw-araw namin, nagastusin. Tapos, yung pinagpaaral ko sa anak ko. Talaga po yung ba? Iba kong Gastusin, bahay nyo, Hmm. pinapaaral po nyo sa anak nyo. Ito Tapos, po yung yan ang trabaho na ginagawa. ginagawa ninyo. Hmm. Nakakatuwa po. Makapagpagawa ka ng bahay, Opo. ate. Napaka-importante no, para sa pamilya mo. Isa yan Yan po. sa mga goals talaga. Mhm. Yung itong mga nakuha nating lukan, ate, ano pang iniintay natin? Kailangan natin silang tikman at lutuin, di ba? Gusto kong matikman yung pinagmamalaki ng Pola, yung adobong lukan. Ready ka Opo. na ba, ate? Ready na po. Okay, let's go. Ang lukan na ginagawa ni Ate Ronalyn, adobong dilaw o adobong sagata. Gano'ng katagal niluluto? 2 to 3 hours. Kasi importante na luto siya and at the same time, malambot, hindi po Opo. ba? Kasi kapag hindi ganun kaluto ang lukan, makunat siya. So, ba't ka natatawa? Kaya importante na maluto siya talaga ng tama. So, dito po, ano po ang mga nilagay natin? Siyempre, Bawang, may bawang, sibuyas, asin, asin, nyog. nyog, asukal. Wala po. Ah, wala. Sabaw lang po ng nyog. Kuya. Yan. Ay, na-exit frame ang bata. Okay lang naman. So, and then, nilagyan din po natin ng Sili. red bell pepper. Opo. For the first time, ma-experience ko ang adobong lukan. So, kukuha na po ba ako ng isa? Opo, man. Ayan, ito po. Kumapa tayo Mainit talaga ng sausawan niya. Ito na. Mainit pa daw. Ah, mainit. Mm.
Yan po ang specialty namin dito. Specialty ng Pola Oriental Mindoro. Napakasarap. Yan may nakakarating na ng ibang bansa. Buti pa nga po yan, nakakarating ako hindi. Pero ang galing nyo po kasi kung di dahil sa inyo, hindi sila makakarating yung mga lokal, hindi sila magiging international. O diba? Congratulations Salamat po, Ate po. Ronalyn. Pagdating sa food trip, hindi pwedeng mawala ang masasarap na drinks at kape pagkatapos ng matinding kainan. Kaya naman dumayo tayo dito sa Cruiser Bikers Cafe. Andito tayo sa Cruiser Bikers Cafe. So, it's a coffee shop and then meron din silang mga pastries sa binibenta. At nalaman ko, si Ate Irene ang gumagawa ng kanilang mga cakes dito sa lugar na ito. At hindi lang yan, it's actually a one-of-a-kind cafe because kung makikita nyo, tada! Meron siyang bike collection. At hindi lamang yan ha, bukod sa bike collection, meron din tayo ditong collection ng phone nung late 90s to early 2000. So ito yung brand na yon na I'm sure sa mga taong kaedad ko, relate na relate kayo dito. Ngayon, itatry na natin ang isa sa paborito ko, ang Spanish latte. At meron din silang brownie s'mores na mukhang napakasarap. Napaka-sinful. Subukan muna natin ang kanilang kape. Masarap yung Spanish latte kasi yung iba masyadong napapadagdag ng tamis pero to okay lang. Ito na. Oh my gosh! Ang brownie s'mores. Handa na ba kayo? Ang saya ng brownie kasi kung makikita nyo, moist siya sa loob, tapos medyo chewy siya. Ito yung kind of brownies na gusto ko. So if you have time, dumaan kayo dito sa Cruiser Bikers Cafe, Pola, Oriental Mindoro. Ayan! Siyempre, pagkatapos nating tumambay sa Cruiser Bikers Cafe, dito pa rin sa Pola, alam nyo ba na dito, preserve nila yung mga ancestral houses na meron sila para makita pa rin yung mga susunod na generation. Isa sa mga pupuntahan natin ay ang Henabe Ancestral House. Itong bahay na to ay itinayo noong early 1900s. Pagmamayari siya ni Don Vicente Henabe. Dati siyang kabesa de barangay ng Pola. So, papapasukan tayo ngayon sa Henabe Ancestral Home. Ito kasing area na to, tinatawag na Little Vegan ng Pola dahil nga sa sunod-sunod yung street, magkakatabi yung mga ancestral houses. So, napayagan tayong pumasok sa isa sa mga bahay. May collection sila ng mga books at yung family history. Wow, napakalaking dining table. May Lazy Susan. Mahilig ako sa mga bintana. So, dito ako nakakapag-muni-muni. Basilio! Crispin. Wala hinahanap ko. Ako pala si Sisa. So, bukod dyan, inaantay na rin nila ang pagdating ni Santa. Char. At itong house na ito mind you, may nakatira dito. So, nangapit bahay tayo at pinapasok naman tayo. Maraming salamat. Dito pala sa Oriental Mindoro daw, dalawa lang silang Don. Si Don Valencia ng Calapan at si Don Vicente Henabe ng Pola. Parang kamukha siya ni Jose Marichan dito, no? Ano po ba? May lahi po ba silang Chinese? Minsan? Minsan Chinese, minsan Spanish. Ano nga ba ang kwento ng Pola sa mga mata ng original settlers nito? Ngayon ay aalamin natin. Samahan niyo ako. Hello! Magandang hapon po sa inyo. Hello! Sa uwi ng mga ibon.
syempre po, makakasama din natin ngayon si Ma'am Vina. Ali po kayo, Ma'am. Tatanungin, gusto po nating malaman, ano pong particular group or tribe po na indigenous people po ang kinabibilangan ninyo, Ma'am Vina? Kami po ay tribong Tadyawan po. Tadyawan. Tribong Tadyawan. Ayan po. Kung meron pong mga bagay sa kultura po ninyo, Ma'am Vina, na gusto nyo pong ipaalam sa amin, sa atin pong mga nanonood ngayon, ano po yun? Baka pwede pong yung leader po namin ang Ay, sige po. Pwede naman po. Meron po kami dito isang leader na lalaki. Po katawagan sa amin ay Kuyay. Tay, ali po kayo. Ito po kayo, Ito sir. kayo, Ayan po. Curious po kami. Ano po ba ang meron sa kultura ninyo na gusto nyo pong ipaalam or i-share po sa amin? Ang pinakapangunayan sa kultura ng mga Tadyawan, para mababa ang loob, hindi kami pinagmumula ng anumang klaseng kaguluhan. Ayun, so peace-loving citizen ang mga katutubo po, no? Parang harmonious lang. Kanina po kasi nung pagpasok ko dito, meron pong kinanta ang ating mga kababaihan. Ano po ba yung storya ng kanilang awit? Yun Tungkol po ay saan para po yun? sa yung kasaysayan na talaga. Dito na kami sinilang, ano yung aming pang-araw-araw na ginagawa. May gusto po ba kayo i-share, Kuya, doon po sa istorya po, doon sa kanta? Ang tema, may kaming mga mangyan nga, awit namin na yun, para upang matuto ang mga mangyan. Bagamat kaming mga mangyan ay Baba ang tingin. mababa ang tingin sa amin. No? Nino Ng po? Na hindi mga mangyan. LP. Totoo po ba? Nangyayari sa amin din ng araw. Kung meron po kayong hopes and wishes para po sa inyong tribe, ano po yun? Makasabay kami sa pagkilos ng mga hindi katutubo para magkaroon kami ng pantay-pantay na pagtanggap ng anumang klaseng biyaya. Ang prayer po ng ating mga kapatid na mga mangyan ay equality. Yes. Pagkakapantay-pantay na hindi sila na-discriminate. Kami po dito sa The JSM Channel ay lubos pong nagpapasalamat sa inyo pong pagpapatuloy sa amin. At bilang pasasalamat po, magbibigay po kami ang The JSM Channel ng mini kabuhayan package para po sa inyong lahat. Yan, para po sa ating Mangyan community. So, meron pong regalo po tayo doon, bigas at ilang mga groceries para po sa inyong lahat, para po mapagsaluhan ninyo. Mapaaraw man o gabi, tunay na buhay pa rin ang Pola. Lalo na sa kanilang lokal na peryahan, kung saan may iba't ibang rides gaya ng Ferris wheel at octopus, food stalls at kahit pabingguhan na siguradong pwedeng puntahan at tambayan ng buong pamilya at barkada. Today, uuwi tayo ng may malaking ngiti sa mukha at masagana tayong kakain dahil punong-puno ng saya ang araw natin dito sa Pola. Pagtulog, I guess my ultimate dream is to inspire people to travel more, discover new cultures, and learn more things about themselves. At sa lahat ng ito, pwede niyong simulan dito sa Pola. JSM travelers, what can you say about this trip? Aba, mag-comment na. Plus, like and share this video. Follow the JSM channel on YouTube as well. And see you all next week dito lang sa JSM Travel and Tours.